tayo mga kapatid na laging sumusubaybay, nakikinig sa munting programang ito ng ating Panginoon sa Isawa. Ito, kagaya ng dati, tayo ay nagkita-kita na naman sa ganito ring araw at oras, mga kapatid. Ang araw po ngayon ay Sabado at pitsa 19 tayo ng buwang July ng taong 2025. Yun yung ating katayuan ngayon, mga kapatid. Yung ating pinatatayuan na buwan, pitsa, araw at taon. At sa inyong lahat ng mga walang sawa na nakikinig sa programang ito ng ating Ama, saan mo kayo naroroon, mga kapatid, ano ang katayuan ninyo sa buhay, ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak kasi isa na ating Panginoon, yung mga Panginoon, ating hari ng mga hari, ay sumayin niyo ang lahat. Siya nawa. Siya nawa. Yan, mga kapatid, pasensya na kayo may mga naririnig na kung ano-ano dyan. Dahil hindi naman yun ang mahalaga. Kung ano yun yung mga naririnig dyan, may mga nagtutugtog, may mga nagtataga, may mga bata na kulit. Basta tutukan nyo lang, mga kapatid, itong lumalabas sa bibig ng huling sugod na nagsasalita sa harapan niyo. Siya nawa. Yun lang pakatutukan nyo, mga kapatid. At tayo ay mayroon na namang mensahe na dapat natin pakinggan at umamain. Ito'y napapanahon at kailangan ng bawat isa sa atin. Marami kasi, napakarami. Hindi lang marami kundi napakarami yung mga tinatawag na naligaw at iniligaw. Yung iba nagpakaligaw eh. Yung iba ay naligaw dahil hindi niya alam talaga yung daan. Naligaw. Hindi niya talaga alam yung daan. Yun yung kung saan-saang paniniwala o samahan na siya pumupunta, sumasama, nakikirehistro, ay hindi niya matagpuan yung kapayapaan ng buhay. Yung iba naman, ay may nagturo sa kanila kung ano yung mga ginagawa nila ngayon na hindi man niya sure dahil yun yung itinuro at inaakala nila na dapat ipakinggan yung nagturo sa kanila dahil may mga pinag-aralan eh. Naniniwala na din sila sa ganon. Pero mga kapatid, sa katayuan ninyo sa buhay ngayon, kontento na ba kayo? May kapayapaan na ba na dumating sa buhay ninyo? Yung iba na nagpakaligaw, alam nila ang buong kautusan, ngunit binabaliwala nila. Alam nila yung 10 utos, pero hindi nila ginagawa. Yun yung mga nagpakaligaw na. Na 3 bagay yung binabanggit natin. Iniligaw, naligaw, at nagpakaligaw. Dapat alam natin kung anong ibig sabihin ng mga yun, mga kapatid. Magkakaiba ang kahulugan nun. Yung mga iniligaw, naligaw, at nagpakaligaw. Nagkabanggit na natin kung ano yung nagpakaligaw, naligaw, at iniligaw. Pero yung tunay na lugar o dako na dapat ay hindi tayo maliligaw, mga kapatid, ay malalaman ninyo ngayon.
lugar na dapat puntahan ng lahat ng tinatawag na ating Panginoong si Isaw Ama o naghahangad ng kapayapaan sa buhay. May tunay na lugar doon, no? Sa bagay na yun. At ito yung ating mensahe na dapat natin tanggapin ngayon. Ang tunay na pintuan, yan yung ibig natin sabihin, at ang tunay na pastor. Ayan. Dahil doon sa pintuan yan, hindi ka makakapasok doon kung walang magtuturo sa iyo ng pintuan na yun, mga kapatid. At ang pintuan yun, at ang pastor na yun ay iisa, mga kapatid. Kita nyo, basahin natin doon sa Matthew 7:13 hanggang 14. Tingnan nyo, baka wala na naman kayong ballpen at papel sa tabi nyo. Kailangan, mga kapatid, para mailista nyo yung ating binabanggit na versikulo at kapitulo dito sa banal na kasulatan, mga kapatid. Para mapatunayan natin sa ating sarili na ang ating mga pinag-aaralan sa bawat araw at oras na dumarating ito sa atin ay tapat at totoo. Walang kasinungalingan, mga kapatid, dahil bawal sa panahong ito ang sinungaling, mga kapatid. Kahit sa batas, sa gobyerno, mga kapatid, ang number 1 na pinagbabawal ngayon sa social media yung kasinungalingan. Nakikita nyo, napakalaking mga sign na makikita nyo sa television. Bawal ang fake news. Diba? Diba yun din ibig sabihin nun? Bawal magsinungaling. Kailangan hadlangan yung mga hindi totoo. Dito tinuturo natin, mga kapatid, ang lahat ng totoo at dapat malaman ng tao. Siya nawa. Kaya tumutok kayong mabuti, lagi kayong makinig dito sa programang ito. At ito ay para din lang naman sa inyo, mga kapatid, na nakikinig. Lalong-lalo na kung ang napakinggan ninyo ay inyong gagawin, mga kapatid. Dahil ang lahat ng napapakinggan natin dito ay pawang mga utos na kinalimutan ito ng ating mga Panginoon. Kaya kita nyo, yung mga lumimot sa utos na ito, ano yung nangyayari, ano yung pinamana sa atin. Yung mga ninunod na lumimot ng kautosan ito. Diba? Puro pag-aaway, inggitan, pagsasalita ng masama, pakikiapid. Yan, yung mga pagmumura na yan, mga pangdadaya, mga panglalamang, pagnanakaw. Yan yung mga minana natin, di ba? At mapalad yung mga tao na takot magnakaw, takot pumatay, takot mangdaya, takot manglamang sa kapwa. Kaya mapalad kayo, mga kapatid. Pero ang kakumpletuhan yan ay yung malaman natin kung ano ang bagong pangalan ng ating Panginoon. Yan makukumpleto ang ating pagkatakot sa paggawa ng masama. Yung malaman natin ang bagong pangalan ng ating Panginoon. At sa inyo ng mga matagal na nakikinig sa programang ito, alam ko na nalaman nyo na rin. Kaya ito na lang yung unti-untiin natin na alamin yung iba pa. Dahil napakarami pa, mga kapatid. Ipapaalam ko sa inyo kung kailan tayo hihinto. Kailan tayo hihinto. Dahil tinatantya ko may paghinto tayo dito. Pero bago tayo huminto, magwa-warning ang ating kung kailan tayo hihinto sa pagpapalabas ng programang ito. Dahil ito, mga kapatid, inuulit ko sa inyo,
ito lang ang vlogger, kung vlogger ang tawag ninyo dito. Kuminsahero lang o nagdadala lang ng magandang balita. Ako lang ang mapapanood nyo sa YouTube o social media o dito sa cellphone o sa Facebook ba yan ang tawag dyan. Siya nawa. Ako lang mapapanood nyo na hindi humihingi ng subscribe, ano ba yun? Share, Follow. comment, ano pa? Follow. I-follow. Paluin nyo ako. Pinalo nyo ako, siguro masakit yan mga kapatid. English yun follow. Ang tawag nyo, sundan. Sundan ba? Ayun. Ito lang yung hindi naghumihingi ng ganun mga kapatid. Dahil ang hinihingi lang nito, itong inyong maliit na lingkod, ay ang sumunod kayo sa utos ng ating Ama. Yun lang ang hinihingi ng inyong maliit na lingkod na nagsasalita sa inyong harap. Yung sumunod kayo sa buong kautosan. Siya nawa. Dahil kung gaano kasighi yung hangarin ninyo na kayo ay magtamo ng kaligtasan sa araw-araw, ay ganun din ang ating Ama at ganun din ako na kanyang sinugo. Para kayo safe sa araw-araw, safety. Nananatili kayong ligtas saan man kayo naroroon mga kapatid sa pamagitan ng pagtupad natin sa kanyang buong kautusan. Sino ang ayaw maligtas? Sino ang ayaw maging safe sa araw-araw? Meron bang ganun mga kapatid na hindi niya gustong siya ay safe o ligtas saan man siya naroon? Ang alam ko lang na ganun yung abnormal. Wala nang pakialam sa mundo. Wala nang hinahangad kundi kumain lang. Kumain, matulog. Gusto lang yung mabusog, matulog, mabusog, matulog. Yun, parang abnormal na yung ganun. Ang maliban na lang kung ikaw may karamdaman na mabigat. Hindi ka naman siguro ang normal mo kahit mabigat na yung karamdaman mo, hinahangad mo pa rin ng kaligtasan kapatid. Kung gumaling ka para maligtas, yan, makinig ka rito. Huwag kang bibitaw mga kapatid dahil ito yung sinasabi ng ating Ama na ang katotohanan ay malayo na. Ngayon, pag nakita mo, habulin mo. At pag inabutan mo, yumakap ka at huwag kang bibitaw. Ito yun mga kapatid. Sinawa. Ito yun, nuulit ko sa inyo. Yakapin nyo ito at huwag kayong bibitaw. Ito, ituturo sa atin ngayon ng Espiritu Santo kung sino yung dapat nating puntahan, pasukan, pakinggan, paniwalaan. Yun yung pintuan, yung tunay na pastor. Ayan, kinumpleto na natin mga kapatid. Ito yung nabanggit natin kanina na ating mababasa sa Matthew 7, 13 hanggang 14 po. 13 hanggang 14. Ito pala ako sa 13 hanggang 14. Ito, basahin natin. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Kita nyo, utos mga kapatid. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sabi ng ating Panginoon si Isa. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong doon. Ano? Siya nawa. Alam niyo ba ibig sabihin nito, mga kapatid? Itong makipot na pintuan. Kailangan tayo doon pumasok, mga kapatid, sa makipot na pintuan. Baka yung iba sa inyo, naghahanap ng simbahan na may makipot na pintuan. Baka nag-iisip kayo ngayon, ano kayang simbahan yung makipot ang pintuan? Baka nag-iisip kayong ganon, na pagpapasok ay patagilid na.
Makipot patagilid na. Makipot talaga. Patagilid yung pasok sa pinto. Di ba? Pero hindi yung mga kapatid, ang tunay nakahulugan yung pintuan na literal. Itong pintuan na ito mga kapatid, kung ating pagmamaslang mabuti at ating iisipin, ito hindi talaga makipot. Ibig sabihin ng makipot, mahirap. Mahirap gawin. Yun yung inihalin tulad lang sa makipot. Dahil yung pintuang ito na sinasabing makipot, mahihirapan kang pumasok dito dahil napakaraming pinagbabawal. Bawal magmura. Kaya mo ba yun mga kapatid? Mabuhay ka sa loob ng maghapon na hindi ka magmumura. Kaya mo ba yun? Sa panahon ito kasalukuyan, napakaraming napapamura sa klase ng mga ugali ng tao na ating nakakasalamuha sa araw-araw. Diba? Maraming gano'n, naging inspiration na nga eh. Kahit mismo yung mga may pinag-aralan, mga abogado, naging presidente pa nga natin nung nakaraang administrasyon eh, hilig magmura, di ba? Okay, abogado na yun, naging presidente pa. Ay bawal yun eh, yung magmumura. Sa paningin man ng tao, o pandinig ng tao, bawal. Eh lalo na sa ating Panginoong Sitaw. Diba? Kung kaya mong gawin yun, at napakarami pa, huwag kang kakain ng mga bawal na mga bawal na pagkain, tulad ng baboy, diba? Katulad ng dugo, pinagbabawal. Yung mga isdang walang kaliskis, bawal. Kaya mo bang gawin yun, kapatid? Yung hindi ka mangdadaya, yung hindi ka magsisinungaling, yung ikaw ay laging maawain, lagi kang mapagpakumbaba, lagi kang matulungin sa mga taong humihingi sa'yo ng tulong, mga kapatid. Kaya isipin natin yung mga bagay na kung ating nagagawa. Alam ba natin kung ano yung oras eh, tinakda ng ating Ama na pananalangin? Alam ba natin yung araw na itinakda ng ating Ama para sumamba sa Kanya at ipaglingkuran? Yun yung mga bahagi na ikinakikipot ng pintuan patungo sa langit, mga kapatid. Tukoy nyo na. Kaya makipot. Magkaisa. Magpaalalahanan. Yun yung bagay na nagpapakipot, mga kapatid. Kaya hindi nakakapasok ang karamihan. Kakaunti lang ang nakakapasok sa pintuan yun na nakasulat dito sa Matthew 7:14. Kapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Ngayon, naririnig nyo dito, ibig sabihin, nasumpungan na ninyo. Dahil naririnig ninyo yan. Ngayon, kailangan, hindi lang na ikaw ay nakasumpong, kundi kailangan, pag ito'y nasumpungan mo, manatili ka doon, kapatid. Kagaya nung binanggit natin kanina, na ang katotohanan ay malayo na. Ngayon, pag natanaw mo, kabulin mo, at pag naabutan mo, yakapin mo, at huwag kang bibitaw. Siya nawa. Siya nawa. Ito yun, mga kapatid. Kaya ituturo natin sa inyo kung ano pa yung mga bagay na dapat natin malaman upang tayo ay makapasok sa makipot na pintuan, mga kapatid. Andun pa sa yung kabuuan nito, mga kapatid, itong pagiging makipot ng pintuan ay nasa Exodo 21 hanggang 17. Yan, kailangan pa ba natin basahin lahat ito?
Ang kabuuan nito mga kapatid ay ang 10 utos. Ayan. Kung biruin mo. Basahin pa ba natin ito o kayo na lang? Itinuro ko lang sa inyo kung saan mababasa ang tinatawag na nagpapakipot sa pintuan patungo sa langit. Yung 10 utos na nasa Exodo 20, 1 hanggang 17 mga kapatid. Yan. Kayo na lang ang bumasa. Dahil hahaba masyado. 10 utos ito. Ngayon, itong iba na lang ating basahin at mas maikli lang. Nandun sa Juan 5:39, 43, 46 hanggang 47. Juan. Tandaan nyo, yung mga nakikinig dyan na hindi pa marunong magbasa ng Bible, kung may kilala kayo na marunong magbasa ng Bible, at magpaturo kayo sa kanya. Ngayon, kung alam ninyo na yung kinaroroonan namin, at kayo malapit sa amin, lumapit kayo dito, tuturuan kayo namin na magbasa ng Biblia, mga kapatid. Para hindi ka mahirapan sa pagpasok sa pintuang makipot. Sa totoo lang, hindi ito makipot, mga kapatid. Nagiging makipot lang ito sa mga tao na hindi tumutupad sa 10 utos. Pero pag tumutupad ka sa 10 utos, mga kapatid, maluwang ito. Nasabi ko sa inyo. Maluwang. Yan. Dito na tayo sa Juan 5:39. Hanapin muna natin. Sino yung nakakuha na? 1:5:39 hanggang 47 nata ito eh. Siya nawa. Siya nawa. 39. Ayun, tama eh. Kita nyo. Ito mga kapatid. Tandaan nyo mabuti. Itong ating babasahin na naman. Ngayong araw at oras at buwan at taon na ating pinagsasalo-saluhan mga kapatid. Simulan na natin at ito ay sa Juan 5:39 hanggang 47. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Tama ba? Siya nawa. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpapatutuo tungkol sa akin. Ika ng ating Panginoong si Isa. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Yung paraan kasi ng paglapit sa ating Panginoong si Isa ay ang pagtupad ng kanyang buong kautusan. Hanggat hindi mo tinutupad ang buong kautusan, hindi ka pa nakakalapit sa Kanya. E paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid, kung hindi ka lalapit sa Kanya? Yung mga nag-aangad ng buhay na walang hanggan. Kailangan lumapit tayo. At ang paraan ng paglapit sa ating Panginoon, na si Isa, ay ang pagtupad ng Kanyang buong kautusan, mga kapatid. Siya nawa. Siya nawa. Doon sa 40, sabi nga dito, at ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Ayun. Kita niyo, malinaw. Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatian mula sa mga tao. Natapat nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig sa Diyos sa inyong sarili. At naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Ano nito?
maunawaan niyo, papaliwanag natin ito. Itong 4:43, di ba? Susunawa. Maraming bumabasa nito, pero hindi naunawa. Kagaya ng binasa natin ngayon, ito inyong narinig, ngunit bihira ang inyong naunawaan dito. Kaya papaliwanag natin, bubuksan natin ang inyong pangunawa. Makinig na mabuti. Sabi dito, narito ako sa pangalan ng aking Ama. At ang kanya, naparito. Yan, naparito. Sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Sino ang tinanggap na ninyo, mga kapatid? Sa kanyang sariling pangalan. Ano ang kinaroroonan nyo ngayong relihiyon? Sino ang inyong founder? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kung ang founder mo si Kibuloy, siya ang iyong pinaniniwalaan. Kaya ito yung sinasama ng loob ng ating Panginoong Kristo. Pag yung iba ay pumarito sa kanilang sariling pangalan, ay silang tinatanggap ng tao. Diba? Karami nagmamalasakit kay Kibuloy. Diba? At iba pang mga founder ng relihiyon. Nakasalalay doon sa pangalan nila, yung kanilang itinayong relihiyon, di ba? Sino yung founder ng iglesia? Diba? Kung sino yung founder, kung ano yung patakaran ng founder, yun ang sinusunod ng miyembro. Tama ba ako mali? Tama. Tama po. Ngayon mga kapatid, ang founder dito, ang nagtayo dito, ay ang ating Panginoong si Isa, hindi ako. Susunawa. Yan ang totoong sinasabi ko sa inyo. Dahil ako wala akong pinag-aralan, mga kapatid. Hanggang sa grade 4 lang ako. Kaya marami hindi naniniwala sa akin. Dahil ang itinuturo ko lang kasi ay ang utos ng ating Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay nakikita at hindi nakikita. Yun ang sinusunod kong turo dito, mga kapatid. Yun lang, kaya hindi ako pinaniniwalaan lang. Di ba? Kaya kasi paniwalaan nyo. Kayo nagtuturo sa akin, hindi nakikita. Pero nasa banal na kasulatan, mga kapatid. Tayo ay umasa sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Susunawa. Yun yung nagturo sa akin, mga kapatid. Hindi nakikita. Ibig sabihin, Espiritu Santo. Susunawa. Siya ang founder dito at siya sinusunod ko, mga kapatid. At namin na mayroon ng mga tatak sa meron. Sana yung nakikinig dito maniwala, mga kapatid. At pag naniwala ka dito, sinasabi ng ating Ama at ating Panginoong si Isa, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Susunawa. Ang paniniwala ng iba ay lahat mamamatay. Lahat kailangang patayin ang kanilang mga pinagis ng gawa, mga kapatid. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun ang dapat mangyari. Hindi yung mamamatay ka, mabubulok. Sabi ng ating Ama, hindi ka makararanas ng kabulukan kapag sumunod ka sa kanyang buong kautusan. Hindi mo mararanasan mo. Buhay na walang hanggan, paano ka mabubulok yun? Buhay ka. Nabubulok lang ay yung patay. Diba? Saan tayo? Ito na ipaliwanag na natin, ito yung kung iba ang pumaparito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Hindi yung ang itinataas ko dito, mga kapatid, may nabanggit na ba kayo na ako ang nagtayo dito at ang pangalan ko'y ganito, may nabanggit na ba kayo?
Ay, may narinig na ba kayo sa akin? Na gano'n, mga kapatid. Wala pa Wala lang po. nababanggit. Ang itinataas natin ditong pangalan ay ang pangalan ng ating Panginoong si Isa, mga kapatid. Yan ang pansinin nating mabuti sa ibang reliyon, hindi sa ibinababa ko yung iba. Ito kasi yung katotohanan, mga kapatid. Dahil ito yung nakasulat eh. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Ang dapat lang natin tanggapin ay ang pangalan ng ating Panginoon, si Isa. Ang pangalang Isa ng ating Panginoon. Ang correct, mga kapatid. Yun yung dapat natin tanggapin. Wala nang iba. Kung nagtuturo ng mga aral na mula sa ating Ama, ang ginagamit ay ang bagong pangalan ng ating Panginoon na walang iba kundi Isa. Yun ang ating paniwalaan, yung turo na yun, mga kapatid. Wala tayong ibang hinahangad dito, kundi itakas ang aral at pangalan ng ating Panginoon. Walang iba kundi si Isa. Sino yung tinanggap na ninyo, mga kapatid, na nagtuturo sa inyo? Sino ang founder ninyo? Ano yung kanyang patakaran? Ayon ba yun sa utos ng ating Ama? Kung ayon sa utos ng ating Ama, itanong ninyo kung nakasulat sa Biblia. Kung pinaniniwalaan ninyo na utos ng Ama ay tinuturo ng inyong founder, mag-message kayo, pakita nyo sa akin. Naturo. Ang isa na matinding inuutos ng ating Panginoon, huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Kaya hindi natin itinuturo dito ng pangalan ng Panginoon ay Kristo. Ang pangalan ng ating Panginoon, dahil may bago na siyang pangalan, yung pangalan niya noon ay Jesus. Ewan ko saan nanggaling yung Kristo, bakit yung nagkaroon. Dahil hinula nga nung anghel nung siya ay nasa tiyan pa lang ni Maria, ng kanyang magiging pangalan, nung batang isisilang niyan ay Jesus. Kung bakit nung yun ay lumabas, ay may kadugtong ng Kristo kung saan nanggaling yung Kristo. Hindi natin matumbok kung saan talaga nasimula yung Kristo. Dahil nakasulat sa banal na kasulatan na andun sa mga kapatid. Sa unang Korinto 15:19, ito ating ito ating saglit na puntahan, mga kapatid. Unang Korinto 15:19, bago natin ituloy yun, paalala lang sa lahat. Dahil hindi natin tinuturo dito ang pangalang Kristo. Dahil may bago siyang pangalan. Yung nakasulat sa unang Korinto 15:19. Mga kapatid, baka ngayon nyo lang ito maririnig. Dahil ito nga yung ito yung katotohanan na malayo na ipinapakita sa inyo ng ating Ama na dapat ninyong habulin at yakapin at huwag bibitaw. O basahin natin, unang Korinto 15:19, kaya hindi natin iniaaral dito ang Kristo. Makinig kayo, huwag kayong bibitaw basahin na natin. Kung sa buhay lamang na ito tayo magsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Alam niyo ba ibig sabihin ng kahabag-habag? Hindi ako nagsabi nito, mga kapatid, kundi ang banal na kasulatan. Ito ay nakasulat, ulitin ko sa inyo, sa aklat ng unang Korinto 15:19. Ito yung ang laman nito ay ito, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Kita nyo? Kaya kung Kristo ang inaasahan ninyo, sinasabi ko, sa lahat ng tao, kayo ang kahabag-habag.
Dahil ang pag-asa ay nasa bagong pangalan ng ating Panginoon. Walang iba kundi si Isa. Siya nawa. Nandun yung ating pag-asa, mga kapatid. Kaya sinasabi sa banal din na kasulatan, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. At anong pangalan ng ating Panginoon? Pag siya naghari na, andun sa Zacarias 14:9, mga kapatid, ito ilang beses natin sinasabi. Ayun, yung pangalan niya, nabago nandun, mga kapatid, Zacarias 14:9. Diyan yung paitli yung araw natin dyan. Dati binabasa agad natin yun. Ngayon binabanggit na lang natin, kayo na lang ang bumasa din. Sa Zacarias 14. Para matuto naman kayong bumasa ng Biblia. Hindi yung nakikinig na lang kayo nakikinig. Kaya dito tinuturuan lahat eh. Kaya kailangan may bullpen, may papel kayo kung kayo makikinig dito para mailista ninyo mga nakasulat sa banal na kasulatan. Eh balikan natin yung ano kanina, saan yung ating binabasa kanina? 1, 5:39. 46 hanggang 47. Ayun. Saan na tayo kanina? 44. 5:44. Ayun. Ituloy natin mga kapatid. Sana malinaw sa inyo yung ano, yung kaya tayo hindi nagtuturo dito na Kristo. Dahil hindi dapat asahan yung salita. Habag-habag. Kita niyo mga ibang lugar mga kapatid. Israel, Christ, ika, sinusunod nila eh. Yung mga nagsisipag gira ng mga bansa ngayon. Ay puro crisis. Crisis. Diba? Crisis, Kristo. Crisis. Crisis. Puro crisis. Crisis ang ginagawa. Christ, ano ba? English kasi yun eh. Ano ba ibig sabihin ng Christ? Cry o Christ? Crisis? Ano ba? Alam niyo ako, ano ibig sabihin ng Christ? Crisis, crisis. Diba? Hirap. Alam ko doon sa cry, Christ, ay nag-iiyakan. Christ, crying. Diba? Crisis, ay nag-iiyakan dahil sa hirap. Crisis. Diba? Ayun, pinapaliwanag lang natin. Sa mga nalalabuan, ito yung nagpapalinaw. Booking, mga bata, kurang samit si Baot. 40, 44 na tayo ngayon ng aklat ng buwan. 5. Paano kayo'y pananampalataya kayong nagtatanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatian ng gagaling sa tanging Diyos, sa ating Ama. Yung kaluwalhatian ng gagaling sa Kanya ay yung pagsunod sa Kanyang mga utos. Luwalhatiin natin ang ating Panginoong si Isa sa pamamagitan ng pagtupad natin sa Kanyang mga utos. 45. Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo'y nagsusumbong sa Ama. May isang nagsusumbong sa inyo. Sa makatuwid bagay, si Moises. Yaong pinaglagakan ninyo ng inyong pag-asa. Yung propetang kagaya ni Moises, huwag niyong pagpapakitaan mga kapatid ng hindi mabuti para kayo ay mapabuti. Pagpapakitaan niyo yung masama, yung propetang kagaya ni Moises, sinasabi ko sa inyo, 100% mapapasama kayo. Yan ang sumpa na nakakapit sa huling sugo mga kapatid. Sinusumpa ang lahat ng sumusumpa sa akin. At pinagpapala ang lahat ng nagpapala sa akin mga kapatid. Siya nawa. Sa 46 na tayo. Sapagkat kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisampalataya kayo sa akin. Sapagkat tungkol sa akin siya ay sumulat
Ngunit, kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Ayan. Siya nawa. Yung sulat ni Moises at ang salita ng ating Panginoon, si isa. Ay iisa, mga kapatid. Nga kailangan natin yung 10 utos. Ay yung sabi ng iba, may bagong tipan na eh. Nung lumabas na ang ating Panginoon, ay nabago na yung tipan. Bagong tipan na. Alam niyo mga kapatid, yung bagong tipan, sabi ng ating Panginoon, ako'y makikipagtipan sa inyo ng panibago. Yung bagong tipan na sinasabi niya, ay yung ipapasok niya sa ating puso at isip ang kanyang kautusan. Hindi na natin babasa-basahin pa. Nasa puso at isip na natin mga kapatid. Nananatili na sa atin yung sinasabi niya na manatili kayo sa atin at ako ay sa inyo. Siya nawa. Paano tayo? Sasampalataya sa salita ng ating Panginoon. Yun yung sabi niya. Ha? Nakalagay dito sa 47, Juan 5:47. Ngunit kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga salita, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Paano hindi kayo magsisipaniwala sa kanyang mga sulat? Sa mga sulat ni Moises. Paano nga ba, mga kapatid? Kung hindi kayo maniniwala sa sulat ni Moises, ay napakalabo na magkakaroon tayo ng pananampalataya sa salita ng ating Panginoon. Yun. Alam niyo mga kapatid, nakalak dito sa salitang ito yung pagiging malaya natin. Nakakulong pa rin tayo sa kasalanan. Dahil andito, ito yung padlock. Ito yung padlock ng para matanggal yung ating mga kasalanan, mga kapatid. Diba? Paano tayo makakapananampalataya sa ating Panginoon? Isa. Kung hindi naman tayo maniniwala sa sulat ni Moises. Excuse me, kapatid. Ayan na naman. Pag ganyan kasing yung mga lihim na bagay na mga salita na kinaroroonan ng kaligtasan binabanggit natin, ay yung diablo ay inahadlangan yung lalamunan ko. Maaari huwag kong ilalabas. Dahil yung para sa Ama, mga tao ng ating Ama, na nakukuha na niya, ay babalik muli sa ating Ama pag narinig yung mga salitang ito. Kaya binabawalan ng diablo. Kaya may mainit akong tubig na iniinom na para yung ginagawa ng diablo pagharang sa lalamunan ko. Natatanggal. Kainom muna tayo mga kapatid. Malamig na. At ito mga kapatid, ang makapagpapalaya sa atin yan. Kaya bukas muna natin yung electric fan, mainit. Yung paniwalaan natin, yung mga sulat ni Moises. Ayun. At bago tayo sumampalataya sa utos ng ating Panginoon si Isa. At ito pa mga kapatid, yung ating dapat pa rin malaman na nakasulat dun sa Juan 10:1 hanggang 16. Ano kung ba nito? Juan, abanti tayo. 10:1 hanggang 16. Ito pa yung mga turo ng ating Panginoon.
Ay, yung 10 utos, huwag niyong pababayaan mga kapatid. Exodo 20, 1 hanggang 17. Ngayon, ito pa yung mga turo na dapat nating malaman. Juan, 1, 1 hanggang 16. Ano, haba. Pero may silang. Hindi natapos yung isang ano. Kalahati lang ng isang page. Ito siguro kung kayo marunong bumasa o nagbabasa na kayo ng Biblia, siguro ay nabasa na ninyo at yung iba narinig na ninyo ito sa mga pastor ninyo. Ay ito karamihan binabasa ito ng mga pastor. Pero unawain natin mabuti ito mga kapatid. Basahin na natin. Juan 1 hanggang 16. 1, 12, 13. 12, 13 ang isang nakalagay dito na ano. May lamang mabuti. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ika natin Panginoon, si isa. Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Narinig na itong aral na ito? Hindi pa. Ang pumapasok daw sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Parang nakakapanto parang malaman ba, di ba? Ang daan kasi ay yung 10 utos mga kapatid. Yun yung daan eh. Yun yung daanan ng mga tupa. Yung 10 utos. Ngayon, pag ikaw ay nagtuturo at hindi ka dumaan sa 10 utos, ang sabi dito, ikaw ay magnanakaw. Para malaman natin ang kabuuan ng ibig sabihin nito, ituloy natin. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Pintuan, binasay ko sa inyo yung 10 utos. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat nakikilala nila ang kaniyang tinig at sa iba'y hindi sila nagsisisunod, kundi nagsisitaka sa kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. Datapwat hindi nila napag-unawa kung ano ang mga bagay, kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, kita nyo, Jesus hindi Kristo eh. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ika natin Panginoon sa isa. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, datapat hindi sila dinidinig
ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Hindi pumarito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinangangalat. Alam niyo ibig sabihin dito sa 12? Ang nagpapaupa. Alam niyo ba ibig sabihin ito, nagpapaupa? At ang hindi ang pastor, at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikilalang dumarating ang lobo, nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa. Yung nagpapaupa, mga kapatid, hindi iyon yung tunay na pastor, yung nagpapaupa. Alam niyo yung nagpapaupa? Yung naghahangad ng sweldo sa kanyang pagtuturo. Gusto niya ng upa gusto may sweldo. Sa bawat pagtuturo niya, magbibigay kayong sa pilitan ng 10 bahagi. Meron din tayo dito ng 10 bahagi, may sinabi na ako, pero kailangan ulitin natin yun. Hindi ngayon, hindi pa ngayon, sa susunod na mga araw. Mayroon talagang 10. At bawat pagbanggit natin yan, alala ng palala, palubog ng palubog ang sanglibutan sa kahirapan. Bawat pagbanggit natin yan at walang tumutupad, sinasabi ko sa inyo, babagsak ng babagsak ang sanglibutan sa kahirapan. Pero pag may tumupad niyan, mga kapatid, 2 o 3 lang. Pag may tumupad niyan dito sa ating bansa o taga-ibang bansa, sinasabi ko sa iyo, aangat tayo sa kaginhawaan. Sa beses ko palang atang nabanggit yan yung 10. Siya nawa. Hintayin nyo, 2 at 3, mararamdaman ninyo ang pagbulusok ng sanglibutan sa kahirapan. Dahil pag kayo nagbigay dito ng 10, sinasabi sa inyo, bubuksan ng ating Ama sa inyo ang pintuan ng langit. Siya nawa. Saan na tayo? 13 po. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. O yun yung mga nagtuturo dyan na naghahangad na sila'y kumita lamang. Yun yung mga upahan. Mga nagsusweldo na nagtuturo, mga kapatid, ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Nakasulat, mga kapatid. Malinaw, pagka ikaw ay inupahan, sinisweldohan ka na nagtuturo ka, ikaw ay hindi tunay na pastor. May sweldo ka. Ang sweldo ng tunay na pastor ay yung purihin ka ng nagsugo sa iyo. Yun ang sweldo ng tunay na pastor, mga kapatid. Yung purihin ka ng nagsugo sa iyo. Dahil tinutupad mo ang kanyang buong kautusan, mga kapatid. Doon ka pagpapalain, bibiyayaan ka ng ating Ama. Pag ang hinahangad mo lang na sweldo, ay yung ikaw ay purihin ng ating Panginoong si Isa o Ama dahil sa iyong pagtupad ng buong kautusan. Yun ang hinahangad ng huling sugo, mga kapatid. Kagaya ng anak sa magulang.
Yung masunuring anak, hindi naghahangad ng kung anumang upa. Ang hinahangad lang niya ay siya ay purihin ng kanyang magulang. Dahil sa kanyang pagtupad sa utos ng kanyang magulang. Sapat ngayon sa kanya. Yun yung masunuring anak. Ganon yung mga sinugo ng ating Panginoong Sisaw. Hindi naghahangad ng kung ano-anong sweldo, mga kapatid. Dahil nakasulat yung nagpapaupa. Ay, mga nagsisiyaman. Dahil sa pagtuturo ng mga utos, samantalang ang lahat naman ng kaya mga kasapi, ang karamihan ay naghihirap. Kagaganda ng mga kotse, mga sasakyan, ng mga pastor. Yeah? Pero yung mga nasa liblib na lugar na mga sumusunod sa kanila, ay nagtitiis sa kamuting kahoy. Nagsasawsaw ng mantika lang at asin na kamuting kahoy. Samantalang sila ay may relihiyon. At yung founder nila ay kagaganda ng mga sasakyan. Hindi naman nagpapaupa. Hindi ako nagsabi mga kapatid, ang banal na kasulatan. Hindi pinapaliwanag ko lang sa inyo. Ayun, tapos tayo ngayon ay sa 14. Ako ang mabuting pastor, ika ng ating Panginoon. At nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako. Kilala nyo na ba? Kahit sa pangalan lang, kilala nyo na ba yung mabuting pastor? Mayroon siyang bagong pangalan, mga kapatid. Nakikilala ako ng aking sarili. Yung kanyang sarili, yung sa kanyang tupa. Kilala siya ng kanyang sariling tupa. Yung mabuting pastor. May bago siyang pangalan. Kaya malinaw mga kapatid, yung nakakakilala sa pangalan ng mabuting pastor, yun yung kanyang tupa. Alam nyo na. Sa 15, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng Ama ay pagkakilala ko. At ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Yung buhay kasi sa kanya. Kaya bibigyan kanya ng buhay. Buhay na walang hanggan. Ikaw ay kanyang tupa. Kung kilala mo siya, mapapatunayan na ikaw ay kanyang tupa, kahit sa pangalan lang, mga kapatid. Masasabi na ng ating Panginoong si Isa na ikaw ay kanyang tupa kung kilala mo ang pangalang isa ng ating Panginoon. Sa 16, at mayroon akong ibang mga ibang tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sila ay magiging isang kawan, mga kapatid. Kaya magiging isang kawan lang yung mapupunta sa ating Panginoon. Hindi marami. Pag magiging isang kawan, ibig sabihin, pinaniniwalaan niya ay iisa. Sabi ng ating Panginoon na si Isa dun sa aklat ng Juan 10:28, kung hindi ako nagkakamali. 10:30. 10:30 mga kapatid, pasensya na kayo. 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Siya nawa. Kaya yan ay sulit eh. Ako at ang Ama ay iisa. Tapos yung kanyang pangalan dun sa Zacarias 14:9, ang pangalan ng Panginoon ay isa. Kaya sila magiging isang kawan. Pag-iisang kawan, ang kanyang Panginoon, yung isang kawan na yun, ay isa. Ang Ama at ang Anak ay isa. Doon natutupad yung sinasabi ng ating Panginoong si Isa na kayo'y mga kaisa. Isang pananampalataya, isang Panginoon.
paano ngayon yan, mga kapatid? Napakaraming relihiyon. Paano magkakaisa ang tao? No? Paano magkakaroon ng isang pastor? Ay, yung pastor namin dito ay si Isa. Kaya sinasabi ko kanina na hindi akong founder dito. Ginawa lang akong tagapagsalita. Nung tunay na pastor, sinugo lang ako ng ating Panginoong si Isa bilang kagaya ni Moises, mga kapatid. At inihalimbawa niya ako sa katayuan noon ni Noe. Na mula 2017 hanggang ngayon, kagaya pa rin ni Noe, mga kapatid, na yung mga anak ko lang at manugang, yan, kapamilya ko lang ang naniniwala, mga kapatid. Siya nawa. Matama lahat yung ating naranasan. Isang tupa. Pag-aralan yung mabuti, mga kapatid, magkakaroon ng isang pastor sa mga isang kawan. Magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Tapos ang Panginoon nga dito ay si Isa. At si Isa, walang iba kundi yung tinatawag ninyong Kristo. Noon, may bago na siyang pangalan ng talagang hula na ipapangalan sa kanya ay Jesus, yung sinasakyan pa lang. Na dinugtungan ng Kristo dahil siguro pinahirapan niya, pinarusahan, pinagdusa, kaya tinawag na crisis, Kristo. Ay halos lumuha, hindi natin nabanggit, nabasa, umiyak ba ang ating Panginoon niya? Parang wala tayong nababanggit. Wala naman. Basta siya ay naaano lang siya pag siya ay nakakakita ng kanyang yung mga sumasampalataya sa kanya ay siya ay nahahabag. Nahahabag siya. Awa, kaya siya mahabagin. Kaya kahit patay na binubuhay niya pag siya ay naawa. Yung mga inborn na mga sakit, pinanganak na may mga diferensya sa katawan. Pag nakita niya na yung tao yun ay sumasampalataya, naniniwala na siya ay Panginoon at siya ay mapapagaling, doon siya nahabag, doon siya naawa. Kaya itong mga salita na inyong narinig sa oras at araw na ito, sampalatayanan ninyo, mga kapatid, para ang habag at awa ng ating Panginoong si Isa o Ama ay sumainyong lahat, mga kapatid. Siya nawa. Siya nawa. Kailangan natin ang pananampalataya dito sa mga salita. Inuulis ko sa inyo, hindi ako ang founder dito. Tagapagsalita lang ako ng aking Panginoong si Isa o Ama. Ang tunay na founder dito ay ang ating Panginoong si Isa o Ama. Yung nakasulat sa sa hanapin natin, ito yung nakasulat sa itatayo ko sa ibabaw ng bato. Saan ba yun? Nasa Matthew. Siya nawa. Ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang akong iglesia. Itatayo. Andun, mga kapatid, sa Matthew 16, 18. Siya ang nagtayo nito, mga kapatid.
Basahin natin. 16:18 hanggang 20. Basahin natin. Tuloy-tuloy natin para maalaman natin yung ating mga binanggit kanina. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Diba? Siya mismo magtatayo eh. Palagay ninyo mga kapatid, nagsisinungaling ba ang ating Panginoon? Hindi Pag po. sinabi niya siya ang magtatayo, siya. Diba? Itatayo ko, ilan niya. Kaya siya magtatayo dito. Kaya ito nga itinayo niya. Kaya sinasabi ko, hindi akong pastor dito. Yung iglesia kasi na sinasabi, yung lahat ng mga sumasampalataya at sumusunod sa kanyang mga utos, yung kanyang mga iglesia, mga kapatid. Ituloy natin. At ang pintuan ng Hades, alam mo ang Hades, yun yung kapahamakan, kaparusahan, ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Yung kamatayan ay hindi mananaig sa kanila. Yung itinayo niya na kanyang iglesia ay hindi mananaig yung Hades. Laban doon sa kanyang mga itinayo. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Diba? Kung anuman, kung sino man ang patawarin mo sa lupa, ay patatawarin din ang Ama sa langit. At kung sino yung hindi mo patawarin dito sa lupa, ay hindi rin yun patatawarin ng Ama sa langit. Ganun yung yung kanyang iglesia na itinayo, nandito nga mga kapatid mo. Sa inyong harapan. Hindi yung iglesia na itinayo ni Manalo, hindi ang ating Panginoon nagtayo doon. Si Manalo nagtayo doon, mga kapatid. Yun yung sinasabi kanina na binabanggit na kung iba ang pumaparito sa kanilang sariling pangalan, sila ang inyong tatanggapin. Yung iglesia na sinasabi ngayon, iglesia ni Manalo yun, mga kapatid. Ngayon, sinasabi nilang iglesia ni Kristo, ituloy natin mga kapatid kung kailangan bang sabihin na iglesia ni Kristo talaga ang dapat manaig na reliyon. Hanggang sa 20, basahin natin. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa, itatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa, ay kakalagan sa langit. Nang magkagayo, ipinagbiling niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Siya nawa. Paano ngayon yan mga kapatid? Huwag sabihin. Sabi nung ating Panginoon, sa mga alagad, huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ngayon, yung iglesyang tumayo ngayon, na hindi naman itinayo ng ating Panginoon, na si Isa. Kaya sinasamba nila ay Kristo. Ay pinaliwanag dito sa banal na kasulatan, mga kapatid, na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Bakit yung iglesia ngayon nakatayo? Itinayo ng tao, hindi ng ating Panginoon, ay iglesia ni Kristo. Diba? Pinagbawal nga na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Bakit pinangalandakan ngayon na ang Panginoon ay Kristo? Pagsunod ba yun sa utos, mga kapatid, o paglabag? Labag. Diba napakalinaw na paglabag yun, pagtuturo na ang pangalan ng Panginoon ay Kristo? Samantalang sinabi niyo, huwag sabihin kanino man. Ayan mga kapatid, sana naunawaan ninyo ang tinutukoy ng mga aral na ibinigay sa atin sa araw at oras na ito, mga kapatid. Kaya hindi tayo nagtuturo na ang Panginoon ay Kristo. Ang tinuturo natin dito na Panginoon ay si Isa. Baka gusto niyo pa ng isang patunay. Yung
dapat nating malaman na yung dapat nating huwag ituro muli. Ando sa 24:5 ng Mateo. Ito yung karugtong ng sinabi niya dito sa Mateo 16:20. Ando sa Mateo 24:5. Abante tayo mga kapatid. Isa pang panagdagan. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay mga kapatid. Mateo 24:5. Simulan natin doon sa 4. Kasalanan nyo na mga kapatid kung kayo mapahamak pa. Dahil ang kaligtasan dito tunay ay yung malaman natin ang bagong pangalan ng ating Panginoon. Kanina pa natin binabanggit yan mga kapatid. Dahil sa Kristo, maliligaw lang tayo mga kapatid. Pag tayo doon naniwala. Dahil binanggit na natin kanina, kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo. Tayo sa lahat ng mga tao, lalo kahabag-habag. Nabanggit natin kanina yun. Ating binasa sa unang Korinto 15:19. Ngayon ito pa isang patunay. Mateo 24:4-5. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Siya nawa. Kita nyo, yung darating sa pangalan ng Panginoon na magtuturo na ang ating Panginoon, ang pangalan ay Kristo, sila yung magliligaw ng marami. Di ba malinaw? Kita nyo, baka ang pagkaunawa ninyo dito iba eh. Baka sa ang pagkaunawa nito yung magsisidating na magsasabi na sila daw ang Kristo. Yun daw ang magliligaw ng marami. Yun yung turo ng iba eh. Pero unawain natin mabuti ito mga kapatid, yung pagkabanggit. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako. Siya yung nagsasalita eh. Ako ang Kristo. Ika na, ang tinutukoy niya yung kanyang sarili. Na siyang nagsasalita, letter capital A mga kapatid. Tinuturo, ibig sabihin na siya, magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Yung magsasabi na ang Panginoon natin ang Kristo, yun yung magliligaw ng marami. Kuha niyo na mga kapatid. Sana naunawaan niyo ito. Dahil marami ang nag-aaral, nagtuturo ng aral na ito, na ang alam nila nitong salitang ito na yung darating sa pangalan ng Panginoon na magtuturo na yung darating na yon ay siya ang Kristo. Hindi ganoon mga kapatid. Yung darating ngayon sa pangalan ng Panginoon magsasabi na ang Panginoon, ang pangalan ay Kristo, sila yung magliligaw sa marami. Ilan na mga kapatid? Yung dumating na nagtuturo na ang pangalan ng ating Panginoon ay Kristo, bilangin nyo nga kung ilan. At kung gaano nakarami ang kanilang mga nailigaw. Yan sa pamamagitan ng ang mga salitang iyan mga kapatid, tayo ay pagsamantala muli. Ay maghihiwa-hiwalay at sa ganito ring araw at oras tayo ay muling magkikita-kita. Sa inyong lahat mga kapatid na walang sawang nanonood at ang importante ay ang nakikinig sa programang ito ng ating Panginoong si Isa o Ama, ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa.
Siya nawa. At ito pa mga kapatid, pakinggan ninyong muli ang patutuo dahil yan ay kailangan. Pakinggan ninyong mabuti. Mga kapatid, hanggang sa muli. Taas natin ating pagkanang kamay. Sabay-sabay tayo magpapatutunan. Ang magbawalang halaga sa kautusan ni Moises sa pagtotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng muling sinugo ng Ama sa pamagitan ng Espiritu ng kanyang pangalan na anak, ang ating Panginoong si Isa, ay pawang tapat at totoo, na natatanging gawain at hakbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabagong lahi na ayon sa kalooban at buong kapusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakabalaan at sinugo ng Panginoong si Isa sa gawain at sa mga pagkakaisang ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat napakinggan ng lahat ng mga tao, sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong si Isa o Ama ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo isasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay pupuksaing lubos sa gitna ng bayan. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya